Oh, honey pa. Wow, congratulations. Parang kayo dalawa, ipagdasal kayo dalawa. Kahit magkalapit na tayo, di ba? Oo nga, magkabilang studio lang. Nag-aagawan sa tayo. Salamat sa lahat sa buong News and Public Affairs. Sila Connie, grabe ang work. Vicky, Si Vicky Morales, Jessica Sona, nandun talagang tumutok sila. Si Connie na nakikipagsiksikan, hindi niya nakita yung kiss. At walang tulugan simula sa atin sa umaga dito hanggang dun sa hapon sa inyo. Wala, tuloy-tuloy talaga. Good job, everyone. At Baliktad yung oras. ito naman, Baliktad yung mundo. Baliktad yung mundo. Baliktad. May oras. At narito naman ang maagang showbiz balita ni Lou Andy. Good morning, Lulu. Good morning, guys. At syempre, good morning din sa ating mga kachika dyan. May good news po ako para sa mga fans dyan ni Mariah Carey dahil nanganak na po siya sa Los Angeles, California noong Sabado ng umaga. At ang kanyang anak, kambal na baby girl at baby boy. Mahigit 5 pounds ang timbang ng bawat baby ni Mariah. At mas naging espesyal pa ang panganak ni Mariah dahil nataw nito sa 3rd wedding anniversary nila ng rapper husband na si Nick Cannon. Sa tweet naman ni Nick, kanyang sinabi na isang magandang gift ito para sa kanilang anniversary. How cute! Oh. So, naglilinaw siya na. Okay. Alright, narito na ating lagay ng panahon. Nahulaan nyo na ba kung mainit ngayon? Makakaranas na maulap na kung minsan ay may pag-uulan ng Visayas, Mindanao, maging ang Palawan. Nakakapekto kasi rito sa lugar na yan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang iba pang bahagi ng Luzon at Metro Manila magiging katamtaman ng panahon na kung minsan maulap ang kalangitan. Sisikat ang araw 5:33 na umaga, lulubog naman 6:30 ng gabi. I-check naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At kahit may isang buwan pang natitira sa bakasyon ng ating mga anak, kaya ang karamihan sa kanila talaga namang bored na at halos wala nang nagagawa sa bahay. So, eto pong sagot niyan. Mga kakaibang summer workshops na talaga namang unique at ngayon lang natin makikita. Pwede pang humapol. May pa. Yan ang ibibida sa atin ni na Monica at Arn. Good morning, guys! Hi guys! Good morning! At syempre sa ating mga kapuso, good morning din. Naku, alam mo, bagay na bagay talaga sa mga kids. Siguro pati na rin yung mga kids at heart yung gagawin natin today dahil mga summer workshops for bagets ang ating ipapakita ngayon. And actually, napakaraming mga workshops ang ating ipapakita para sa mga kids na active, yung mga talagang mahilig gumalaw. Aba, bagay na bagay ang kanilang ballet workshop. Actually, mga girls ang pwedeng gumawa niyan. Ang cute, kanina nasilip ko na siya. Pwede rin sa mga bagets na mahilig sa animation. Aba, meron din tayong animation workshop for them. At para sa mga techie nating mga kids, meron din tayong photography workshop. At sa mga kikay naman, naku, ang cute nila kanina nakita ko, bumubuti-buting tingnan sila. Meron din tayong makeup workshop sa kanila. At syempre, ito I think favorite to ni Arn kasi meron tayong puppetry workshop kung saan tuturuan nga mga kids kung paano maging young puppeteers. Sana hindi lang siya gamitin na props ng mga ating mga teachers kundi lagot na si Arn. But anyway, kahit ano man ang trip ng ating mga bagets, ating mga kids, okay na okay yan dahil meron tayo lahat dito sa ating summer workshop for kids. Dito po yan sa Quezon City. So mula po dito, balik na tayo sa studio. International Agency. She tastes like cola. Okay, dito lang tayo. Lahat-lahat sa official Summer Tambayan sa umaga. Ito ang Unang Hirit! Send me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she can't stop your diet, baby. You don't have to slim down. Oh, slim down. I love Walang singsiglangin yung gising, kasama ang unang hirit at sunlig light. I take good care of myself, so I take Golden Oats. It has calcium and folate for stronger bones, keeps me healthy, and for my kids, I give them Golden Oats. Dagdag sahod, yan po ang sinisigaw ng maraming manggagawa ngayon at talagang hindi na magkasya ang kanilang kakarampot na kita sa nagmamahalang presyo ng mga bilihin ngayon.
Pero gaya ng inaasahan, walang anunsyo para sa aumento sa sahod si President Noynoy Aquino kahapon Labor Day. At pinamamadali na lang niya sa regional wage boards ang pagtalakay sa isyong ito. Kaya alamin po natin kung may maaasahan pa ba tayong aumento sa sahod sa ating diskusyon kasama ating kapuso sa batas si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Lynn. Isa ka ba sa mga nag-iintay? Oo, matagal na. Uy, pero Attorney, may pag-asa pa nga bang mabigyan ng aumento sa sahod yung mga manggagawa natin? Well, mukhang meron naman dahil actually, today pa lang magmi-meeting yung tinatawag nating Regional Wage Board para nga ma-discuss kung posibleng magkaroon ng announcement pagkatapos magkakaroon ng public hearing dahil required ang public hearing sa ilalim ng batas bago magkaroon ng wage increase. Eh, itong regional wage boards po, hindi po si President Noynoy ang ating dapat tingnan. Yung mga regional wage boards po ang nade-determine kung dapat magkaroon ng wage increase. Hindi katulad nung dati. Dati kasi, pag magkakaroon ng wage increase through an act of Congress or through the President by an executive order, a presidential decree. And now we have a wage board. Pero magkano ba ang minimum wage sa ngayon? Well, sa National Capital Region, kasi nga each regional different. wage board determines kung ano yung wage increase dapat para sa region niya. Mataas tayo. So ngayon, oo, for NCR. non-agricultural workers sa National Capital Region, ang minimum wage po ay 404 pesos na huling nabigay noong July 1, 2010. Oh, Less than a not year even a ago. year, yeah. Oo. Take note sa ilalim po ng batas, specifically Republic Act 6727, usually, ang isang wage increase dapat within a period, not within the period of 1 year, of 12 months, from the last okay. wage increase. Kung bale, once a year lang dapat. So strictly speaking, dapat ay sa July pa ang susunod. Ngunit, datapwat. Sa ilalim na patas na po na ito, maaaring magkaroon ng exemption dito sa 1-year prohibition kung meron tinatawag na isang supervening event na kakailanganin ng wage increase within that period. Tulad na lang nga ngayon, yung pag nagkaroon halimbawa ng pagtaas ng mga petroleum prices Yes. at mga presyo ng basic goods and services. So baka, bago pa dumating ang July, baka sabihin nila dahil nga sa napakahal, Mamahal na lahat talaga ngayon, especially maaari. petroleum products, mukhang Oo. maaari naman. Okay. So ano naman parusa sa mga employer na hindi nagbibigay ng minimum wage? Well, of course, sa ilalim na batas, para maging effective ang batas na yan, talaga namang dapat merong penalty. Tulad Dapat ng may hindi parusa. pagbibigay ng SSS, exactly, mga ganyan. Under the law, may fine po of up to 25,000 pesos at kulong, which is actually the weightier one, ng 1 to 2 years. At kung yung kampanya o ibang legal entity ang guilty dito, which is usually the case also, kasi lahat ng mga business usually sa mga kumpanya, yung mananagot po ay yung mga responsible officers. Halimbawa, yung presidente, vice president, yung CEO, yung general manager, or for other legal entities, yung managing director o yung partner. Pero take note lamang po na hindi kasali po sa nabibigyan ng minimum wage yung ating mga kasambahay at mga family driver. Kasi baka mamaya, pagkatapos ng segment natin, biglang lumapit, ma'am, di ba? Oo, iba. Hindi. Iba 404 sila. pesos. Hindi po iba. Merong ibang batas na umiiral para sa ating mga kasambahay. But of course, it doesn't mean that we shouldn't be giving them a decent wage. Of course. Kasi meron mang batas na para sa mga kasambahay po natin, medyo outdated na siya siguro. Kailangan At i-update na talaga. dapat natin tandaan na meron silang mga pamilyang pinapakain at That's right. sinusuportahan. At sila andito sa atin ng napakatagal, di ba, magsiservisyo sa atin. At talagang, it's intimate kasi loob ng bahay, mga anak natin at lahat-lahat sila ang pinagkakatiwalaan natin. Ayan, marami po kayo napulot na impormasyon legal sa ating diskusyon. May pag-asa pa po tayo. yung mga magagawa, may pag-asa Pero pa I think naman. within the month of May, Asa tayo. Okay, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Samantala mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pope John Paul II, isa ng